we go guys, mga ateng. This is it. Boarding na kami. Nakuha na namin yung boarding pass. Nakalusot na kami dito sa gate. Papasok na kami sa YouTube. So, picture natin. Ay, sige, okay lang yan. Tapos, so, ibig sabihin, yan. Kasama ko, nakaboard na. Tayo na lang natin. So, malapit na kami pumasok. So, nakakuha kami ng priority lane. Kaya medyo ilang iglap na lang. Papasok na kami. Yan. Medyo mainit dito. Pero at least kahit paano, ang importante, mas nauna kami sa mga ating. Delayed man ng flight, pero still dito pa rin kami. Ito na kami, bye-bye. This is it, mga mare, mga ateng. Alam mo na tayong nauna. So pupunta na kami sa seating namin. Dahil unang-una kami. Dalawahan tayo. Pagpuno nitong aeroplano ito at sa pinilipat na rin kami. So this is it. Medyo malayo pa tatahakin pero we'll see kung makakarating kami ng on time sa inyo. This is it. To fasten, push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose end. To unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. Of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head. Put tape around the waist and push end to buckle. Then tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air, and push pins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vests from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. In case of rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the compartments above you. Immediately blow the mask and pull it towards you. Put it over your nose and mouth. Pull elastic belt sideways for snug fit and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Keep it on until you are advised to remove it. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exits. For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. Yes, malabas na kami. Heading towards the conveyor. As you can see, naglalabasan na lahat mga tao. So, guys, this is it. Nandito na kami sa Incheon, Korea. So, medyo nararamdaman ko na there you go. Sila kami.
namin ang baggage claim, pero for the time being medyo mahaba-habang lakaran ito kasi kita mo naman, ayan na si ate. Kasama namin si ate at mukhang makikisaw-saw din siya sa biyahe namin. Unfortunately, hindi na tayo makakasakay ng train kasi 11:40 na. May 1 hour tayo difference. So, good luck. Oo, so ito na. Mahaba-habang biyahe ito. So, kita nyo naman. There you go. Dito na kami sa Incheon arrivals. So, hinihintay na lang namin ang daloy nitong mga tao na nasa harapan ko. Mga ateng, andito na kami sa Incheon International Airport at talaga namang lively, maganda ang lugar. For sure medyo may kahabaan ito. So it's 23:29, so that means around 11:30, 1 hour difference sa Pilipinas. So alas 10 pasado pa lang sa Pilipinas, alas 11 na dito. Which means to say, hindi na namin aabutan ang tren. So good luck na lang. Ayan, bababa tayo para naman sa tren. Kasi alam nyo naman na tayo ay nasa asan tayo? Nasa Terminal 2. So, ibig sabihin, Terminal 2, tayo ay tatransfer sa Terminal 1. So, magte-tren pa tayo subway para doon tayo makakuha ng immigration. Nandun kasi ang immigration, guys. So, ibig sabihin, kailangan ay tayo ay nasa tamang pupuntahan. So, as you can see, kami ay nasa ibaba na at maghihintay na ng tren para makarating sa immigration. Then after immigration naman, tayo naman ay kunin ang bagahe, and then from the bagahe saka kukuha ng chances kung may tren pa. So ito, naghihintay kami sa 5 minutes pa bago dumating ang subway tren ng airport going to Terminal 1 so that we can go to the immigration. And after immigration, and that's the time we're going to get the baggage. From the baggage, kukunin naman namin ang chances na makasakay sa subway, MRT o rail train naman ulit papunta sa Seoul Station. So as you can see, ayan na, nagdadatingan na sila lahat. Ito yung pinanggalingan namin sa taas. So there you go. Train every 5 minutes. So apat na oras sa biyahe, pero okay lang kasi worth it naman. So hinihintay na lang namin yung tren. So by the way, medyo stress ang biyahe namin kasi na-delayed ang flight namin ng almost 25 to 30 minutes. Siguro mga half an hour, so to speak, kasi medyo na-delayed yung arrival ng aeroplano. Kasi aeroplano nag-touchdown, yung aeroplano gagamitin namin. So
we'll see. Ito na tayo guys, napasok na tayo ng tren. So, para makapunta tayo ng immigration. So, tatayo na lang tayo siguro. Ayan. 문이 닫힙니다. Doors are closing. 列车门即将关闭。ドアが閉まります。 Medyo marami pa rin tao so far kasi 열차가 출발합니다. 승객들을 잡아주십시오. 다음 정차역은 제1여객 터미널입니다. Train departing. Please hold on. Next stop is Terminal 1. 列车即将启动，请握紧扶手。下一站是1号航站楼。発車します。お気をつけください。次は第1ターミナルです。 ang pangalan ng Catholic Serenissima. Alam mo, ang lugar na siya, bagon. Parang bagon kasi. parang bago. Kasi kamag-aral. Dati ko siya ginawang kwarto ng dalawang bed. Cleaner yan. Binenta ako. Oo, dapat ito. Subok sa kera, natin mag-ibuhan na ako. Gusto pa ako. Pero sa next level, Hindi. talagang pag Kaya ang moral lesson. 상자들을 찾아주십시오. 곧 제1여객 터미널에 도착합니다. Please hold on. We are approaching Terminal 1. 请握紧扶手，即将到达1号航站楼。まもなく第1ターミナルに到着いたします。お伝わりください。 Parang hindi sila maniniwala kasi siya alam nila yung maniwala sa tama hirap hindi lang ako sa web so yung itinerary 제1여객 터미널입니다. 분실물이 없도록 유의하시고 열차에 계신 모든 승객 여러분께서는 안전하게 하차해 주십시오. There you go guys. This is Terminal 1. Please have all your belongings and watch your step as you exit. 已到达1号航站楼，请拿好随身携带物品。下车时请注意安全。第1ターミナルに到着いたしました。お忘れ物のないように。 Nakakita na naman tayo. Ayan, dito na tayo sa continuation ng ating biyahe. Nasa Terminal 1 na tayo. Kalalabas lang natin sa tren. So, ibig sabihin, we're on our way to immigration. Para na matatakan ng stamping. And then, after that, diretso na tayo sa bagahe. Karosa 19 para pick upin naman yung aking chinek-in na luggage sa Cebu Pacific. Anyway, I think we're heading towards immigration. So, medyo limited ang access dito sa camera at video. So, I'll be just about to take it off right now. So, dito na kami. So, as you can see, mahabang pila. Seoul Station. Seoul Station. Mahabang pila. 중간 신경 쓰지 마라. 자, 어디 가세요? 원래 Kami ngayon sa bus ticket office sa loob pa rin ng Terminal 1 arrival kasi it's almost 1 o'clock at wala na talagang tren. So, hopeless case na makakuha kami instead. We're trying our best na makakuha ng bus. Pero medyo confused kaya nagtatanong-tanong pa kami kung saan kami makakuha ng bus. As you can see, nandito kami sa loob ng Incheon International Airport. At marami pang tao so far. So,
kasama ko nagtatanong-lalo na siya. So, parating. Almost 1 o'clock. Kasi may 1 hour difference wala ang ang Seoul sa Manila. Kaya medyo hindi namin anticipate. Wala na talaga bus station. Magbabas kami ng waiting area. At sa hindi nyo na anticipate ang buwan pala ng August. Sobrang init. Hindi naman sobrang init, pero may unit at saka may init. Kaya make sure na ganun buwan na punta ninyo. Kami ngayon naghihintay sa hotel. Sakay na kami kasi mag-aalas 2 na. Nandito na kami ngayon sa Korea, first day. So as you can see, may dala-dala akong payong at nagpapayong ang mga tao definitely dahil may ulan. Mga ateng, good morning mga atengas. Kumusta naman kayo? Kumusta ang araw ninyo? Here sa Seoul, Korea, maulan sobra. Kaya medyo hindi maganda ang ano namin, punta namin. Pero syempre, wala naman kami magawa kasi nandito na kami. So as you can see, talagang puspusan na naman ang vlog ko dahil first day, kailangan kumota. So, nandito kami sa harap ng Seoul Station. So, papasok kami dyan para kumuha ng ticket papuntang Myeongdong. Pero definitely, bago doon, we have to find ways kung paano makakatawid kasi nandito kami sa kabilang side. So, ito siguro may pedestrian na. Ayan. Hinihintay na lang siguro namin ng go signal at kami ay aarya na. Maulan mga kapatid, mga kaateng. Kaya talaga namang siguro hindi advisable na pumunta dito sa Seoul ng ng August. But definitely talagang hindi mo delayed ang alis mo, expect mo ang ganitong klase ng weather. So definitely talagang maulan. Kaya magdadala ka ng payong. May payong dapat na dadalhin sa kada alis mo kasi talaga mababasakan. Yan maulan. Lahat maulan. Sobrang ulan. Parang wala lang. Para ka lang nasa Pilipinas. Gambonggang ulan. So ito, hinihintay na lang namin ng go signal at aarya na kami papunta sa Seoul Station. Pasok kami dyan sa mall siguro para
Dito na kami sa kabuuan ng loob ng Seoul Station. So medyo ano nga hanapin natin? Information center. Sa Discover Zone. Doon na yun yata. So, maghahanap daw kami ng information para magtanong sa Discovery Pass. Kasi i-update namin yun mga ka-ate. So, may kalawakan pa na naman itong Seoul Station na ito. Kaya medyo makikita mo medyo busy ang mga tao. Walang kids. Lahat ang mga tao busy sa kalalakad. Ito na atang busy na istasyon sa kahabaan ng So sorry, kanilang widescreen effect na effect. Laki siya, in fairness. Hindi ko kineri. Pero parang ganito rin naman din sa Taipei Station. Kataon lang ang diferensya. Hindi maluwag-luwag ito ng konti. Naka medyo mataas ang ceiling niya. Express train tickets.
station na pupuntahan namin, papuntang COEX Library. And then after that, magka-transfer kami sa Green Line naman. Puro mga 5 stations din yan papunta sa COEX. So medyo malayo-layo to. Makikita mo ito sila, oh. This stop is Dongdaemun Seoul National Cemetery. The doors are on the Medyo, nakikita mo medyo salimuot ang transportation nila dito kasi masyadong complex ang mga tren. Punta na naman kami sa another transfer. Papasok naman dito sa another tren. Papunta na naman sa COEX Library. In other words, masalimuot pala pumunta sa COEX kasi dalawang transfer ang gagawin mo. Nakikita mo maraming tao. Masalimuot. Pero sige lang kasi saan ba't mararating din namin ang lintik na lugar na yan. Ayan, mga itsura ng mga katutubo. Kuya, gwapo. Andito na kami ngayon sa harapan ng COEX Mall. As you can see, ayan o, makikita nyo yan. Yan ang SM Town. So, nandyan sa loob ang COEX Library. COEX Library. So, patawid kami dito kasi traffic at Ayun, may bus. medyo masalimuot. Yan ang ganda ng Seoul sa tag-ulan. So, makikita nyo, maulan talagang panahon. So, right now, nandito na kami, patawid sa kalye. So, medyo maulan, as you can see. Kapayong ang aking bebe. Yan. Maluwag ang kalsada, pero maulan. Good luck talaga at may pulis pa sa kabilang side. Oh. Punta kami sa kabilang side, hinihintay lang namin mag-green. Nakakaloka lang dito kasi talagang napakalawak ng daan at saka complicated ang nila subway train. Talagang pagka tatanga-tanga ka, pupulutin ka sa kangkungan, hirapan ka makarating sa paroroonan mong destinasyon. So dito, pinaka-importante is magpasa ka ng map train kasi ang map train ang magdadala sa iyo doon sa lugar na pupuntahan mo. Plus, kung talagang hindi mo alam, may information sa Seoul Station kung saan or any information center na kung saan pwede kang magtanong para nang sa ganun hindi ka maligaw kasi napaka-complicated ng kanilang tren. So, hinihintay na lang namin. Tapos, malayo-layo pa ito. Ay nako, what's new? Pagbuwan talaga ng August, talagang tag-ulan sa kanila dito. So, I would suggest kung talagang gusto mong ma-enjoy ang Korea, huwag kang pumunta ng buwan ng August kasi tag-ulan. Pero kami wala namang problema kasi nakabook na kasi ang ticket namin eh. So, chances are, kailangan kagatin na namin to. So, tatawid na ba kami or what? Ayan na, tatawid na kami. Kami ay bumabaybay sa basang kalye ng Seoul, Korea. At may pulis sa aking harapan. So dadaanan ko na naman siya. At eto nakikita mo, medyo masalimuot pa ang drama namin dito kasi maling exit ang aming nadaanan. Kaya kami ay napunta dito sa labas.
At nakikita mo, bongga ang Seoul. Traffic din pala sa kanila. Ibig sabihin, malala din ang traffic. So dito na kami sa side. Yan, lapit-lapit na, konting kembot na lang. Saan ba naman, at mapupunta na kami sa COEX Library, kung saan dyan mo makikita ang pinakamalaking library ata. Ewan ko kung bakit tinayo nila yan, siguro turista, so to speak. So konting kembot na lang, medyo magandang disenyo nito. Yan, makikita mo yung mga bato-batong dinaanan nila. Tapos ito, tag-ulan eh. So, ano, pasok naman natin sa loob. Saan yung pasok sa loob? Halika na. Yan palang exit 6, so nagpupang ina. Nandito na tayo, makyat niya tayo tumawin. Ayan. Ang ganda, oh. Dadaanan naman natin yan mamaya. Ito na Starfield. Ito. Dito tayo sa baba ko, COEX Library pala to, oh. Starfield COEX Mall. So, ibig sabihin, nandito ang library for sure. Sa bababa kami para hanapin yung lintik na lugar na yan. Hanggang sa ganoon, mataspasan na kami doon sa binayaran namin 55,100 won na Discovery Pass. Good luck. Ito na kami, guys. Dito na kami sa loob. So, nahanap na lang namin ang COEX Library. So you can see, mall na naman. Hilig sa mall ang mga Koreana at Koreano. At tad ng mall dito. Siguro dahil sa dami na rin ng turista. So, yan. Dito ang Giordano on my left side and Z on my right side. Ha? O kasi Starfield yun eh. Makaakit na tayo. Yung na lang. We're approaching now the Starfield COEX Mall. So, sa dulo nito, makikita mo na ang what's this? Pinakamalaking library nila or the COEX library itself. So, medyo stunning ang dating kasi napakaganda talaga. At nakita ko to sa YouTube. So, I myself wanted to experience it para makita ko naman kung ano yung ganda ng COEX Library. So there you go, guys. Ito na nga. This is it, ang COEX Library. Na nakikita ko lang sa YouTube. This time, nakita ko na siya personal. So this is it. Ito na siya. Oh, ang ganda. Napakaganda. Yan, ang COEX Library. Sino magsasabing ganyang kalaki ang COEX Library na itinayo nila? Tagal naman sa damakmak. Loloka ka. Ano alam kung maloloka ka kung naaakit ba nila yung taas. Diba ang ganda-ganda?
So guys, ito na ang COEX Library, Starfield COEX Mall na sinadya pa namin 2 stations or rather 2 trains to transfer. Maganda niya at maraming tao sa ngayon, so talaga namang nagpipiestahan ng COEX Library kasi talagang napakaganda. Yan. Sobrang laki at sobrang ding dami ng tao. So this is it guys. So sa susunod naman uling travel ko at sa susunod na biyahe ko na naman uli sa ibang lugar.
kami sa Myeongdong so far. Nararating lang namin mga ateng, gabi na. At talaga namang this is Ngarang it. China. Nasa kahabaan kami ng Myeongdong at we're about to enter sa buong fasad ng market. So as you can see, maraming tao. And for sure marami tayong makikita mga hindi natin maaasahan, mga bibili na mga bagay-bagay, wellness and spa. Yan, sa mga dapat tingnan. Nakikita mo, dito rin ang Korea Mart. Okay, so medyo mahaba-haba ito guys, mga ateng. So, may kaliwa, may kanan, may diretsyo. Bahala ka at medyo sama ang panahon. So makikita mo dito marami ring tao. Diyan. Dito marami ring tao. Dito sandamukan ang tao. So mamili ka kung saan mo gusto mamili. Oo. Kaya guys, this is it. Marami kang pwedeng pagpilian. Like itong mga Korea Mart na ito, may sale. Makikita mo medyo maraming mga dapat pagpilian, pero nasa sayo pa rin yan kung bibili ka. Makikita mo medyo marami. Ito naman yung mga street foods nila. Bongga, diba? Bahala ka na lang mamili. Ito yung nakikita ko sa YouTube. Diba? Class. Andito na siya ngayon. Continuation ng aking vlog. Makikita nyo. Sobra ang dami ng tao. Ayan o. Talaga namang wagas. Ewan ko na lang. Hanggang dulo pa yan. So, this is it. Yan. Makikita mo dyan. Ayan din o. Meron din mga bilihan. Meron din dito sa side. And then, yung kasama ko pumunta sa Nature Republic. Meron natin titingnan. Pero, mas na-curious ako dito. Bakit ang daming tao? To the max talaga siya. As in, Myeongdong, hindi kita kinaya. Kakaiba, ang dami ng tao. Buti na lang hindi umulan ngayong araw. Kanina umulan. Anyway, talaga namang mag-enjoy kayo sa Myeongdong kasi namakmak ng tao. Na maalam kung bumibili sila. Parang hindi naman ata bumibili. Nakikiusyoso lang sa dami ng tao. Pero wait and see. Lahat sila curious lang. Kuya, tinan mo ko. Laki-laki ng ulo. Pak. Ganon. Anyway, back to normalization. Ayan na o. Dami ng tao, promise. Dami kang pwedeng pagkakitaan. O, di ba ang cute ni Kuya? Nakakatuwa niya. Good. Sabi ka tuloy. Natatawa naman ako sa kanya. Nagpapasweet pa. Sweeting. Anong atin? Kasi makikita nyo ngayon, ayan na, nagdadagsaan ang dami ng tao. Lahat talaga namang hindi mo kakayanin kasi talagang hello. Ewan ko na lang, mag-enjoy ka. Ito naman, mga bentahan ng sapatos. So, kung maka-discount, bahala ka. Pumasok pa dyan. Pero for sure, pack na pack ang presyo dyan. Mga ateng, ito yung mga typical na bola-bola natin, fishball sa Pilipinas. So makikita mo dito sa kanila may ganitong bentahan din. So yan, namili ka na lang ng mga varieties na gusto mo. Yan, plus yan. Ang gandang tingnan, nakakatuwa. Kasi talagang food is food, delight. Guys, nandito tayo ngayon sa face mask shop. So makikita nyo napakarami variety of face mask na pwede mong pagpilian.
15,000, may 10,000. A lot, may buy one take one pa nga silang sinasabi. So, kayong mamimili kung saan nyo gusto. So, napakarami. Dami-dami nilang pagpipilian, promise. In fact, mayroong nga daw artista rito from the Philippines kung saan bumili ng product. And guess what? Who this was? Who this is? Yan is Belen at saka si Jelly. Sila daw bumili ng face mask. Ito na buy one take one. Yes. This one, kita mo naman napakarami nila. All varieties of skin products na talaga naman patok na patok sa Korea. So, bahala ka na lang kung ano yung magustuhan mo. Pero, I can assure you, talagang a must try. Kasi sa atin, pumuputok na ito eh. Pero makikita mo dito, bentang-benta. Sabi ko nga sa tindera, in-invade nyo na ang Pilipinas dahil sa face mask. Ayan, papaganda rin sa kasama ko dito. So, Rodia Plaza. So, alam ko ang kalalabasan. Definitely, sa susuri, mga kaate, medyo pumili sa mukha ko dito sa kanilang mga tested. So, pag nandito kayo at kayo ay nangarag ng bumiyahe at maglakad sa Myeongdong kasi pang lugar side niya sa nyo lang po ang Rodia Plaza at talaga namang marami kayong mapapakinabangan at gaganda pa kayo. So nasa likod ko makikita ninyo ang mga tester kung saan talaga namang napak talaga na pwedeng pong i-try bonggang-bongga sa murang halaga. So, tara na. Gusto mong gumanda after your ngarag trip, saglit na sa Rodia Plaza. Yan ang kahabaan ng nagandahan pala ng ng Seoul dito sa Edson Tower. Makikita mo na napaka naliwalas. Medyo maraming tao dito pero pares ko hinihintay nila yung gabi. Siguro yung iba dito kanina pantanghali hindi umalis. Nakakaloka. Ayan. Paganda-ganda. Nakikita nyo dito ang kagandahan. Pack na pack. Gusto mo naman shorted, closer. Ayan o. Ayan. Diba? Napakarami. Dito. Ahog talaga ang Edson Tower. Ang buong Seoul, Korea, makikita mo lang ito. Closer tayo dito sa building na ito. Kitang-kita mismo ang mga sasakyan. Na naman check na check. May helipad. Kita na rin. So, yan. Kita. Lahat na ata or walk para tayo kami dito para magayan ang pinaka-sunset ng Seoul Tower. See, nakikita nyo dito tayo saka ito, napakaganda na naman yan patok na patok ang Shishina Hotel, talaga naman kayo magpaawan at yung bridge
ayam, pakako, palong-palo. So, ito ang kagandahan ng Seoul Tower. Makikita nyo sa kabahan na siyudad ng Seoul. Ayan, nakikita nyo guys. Dito kami sa Namsan Seoul Tower kung saan malapit na talagang palubog ang araw at binabantayan na ng mga tao dito. So, mga ilang segundo na lang o ilang minuto na lang mawawala na si araw at talaga namang bubuka na talaga ang kadiliman. So, ibig sabihin, niliwanag na ang mga building dito at talaga namang pack na magkakaroon ng liwanag ang buong kabuildingan at buong Seoul. So, talaga namang makikita nyo na maganda talaga ang view ng Seoul Tower kasi binabantayan talaga ng mga tao at mga turista dito ang paglubog ng araw. So nakikita nyo talamak ang mga tao at mga turista. Kulang na lang dito na sila matulog para bantayan ang paglubog ng araw. So guys, kung gusto nyo makita ang paglubog ng araw na nakikita din naman natin sa Maynila ang paglubog ng araw, pumunta na kayo dito sa Seoul. Kasi sa Seoul, I Seoul you. Yun nga ang sabi nila. So guys, ito na. O na, lumulubog na ang araw. Wala na siya. At ilang segundo na lang, mawawala na. So, sitahin nyo itong Seoul Tower. Pag pumunta kayo dito ng Korea kasi napakagandang view. At makikita nyo ang kagandahan ng Seoul itself. O, medyo nakaano pa yan siya. Naka-lens pa ng konti. So, pinapakita ko ng maganda. O, dami maganda. O, yan. So, talaga namang try to visit Seoul Tower and Namsan Seoul Tower kasi napakaganda. So, wala na siya. See? Dito pala sa Seoul Tower, sa kataas-taasan, marami kang makikitang mga souvenirs. So, as you can see, 20,000 daw yung hinawakan niya. So, good luck talaga. Magkano presyo niyan? Magkano yan? Ha? 11,000. So, good luck. Ito, 9,800. Tumbler lang. Ito naman baso, 12,000. Kandila ng 20,000. Oh, ito kandila lang na pwede mo na mabili sa Recto kaya sa Divisoria. 20,000 won. Tumblers, 11,000. Seoul na mag, 12,000. Mga jewelry boxes 70,000, 60, 130 pa nga itong isa oh. Diyos ko, saan ka pa ba naman? Diyos ko, 20,000 ballpen lang. Keychain 10,000. Oh, mirror lang, mabibili mo sa Divisoria, tumpok-tumpok pa 20,000 din. 26,000 din yan. 34,000 naman kung ano. So, marami kang pagpipilian. Kung may pera ka, huwag kang mamili. Pero kung kurita ka, huwag kang pumunta rito, huwag kang pumili rito. Mag-sightseeing ka na lang sa Seoul Tower kasi talagang napakamahal. O yan. 25,000, 19,000 ang ano, Hello Kitty. O yung pinampapaypay daw niya, 5,000. Saan ka pa? So, mga sample. O 25,000 souvenir. Ko, nakakaloka dito. Promise, good luck talaga. So guys, pupunta kayo ng Korea, isang baon na pera dapat ang bilhin nyo. Kasi talagang isang baon na pera ang dadalhin nyo sa Korea. Kasi mamumulubi kayo pag bili sa Pilipinas. Ang mahal ng bilihin. Pa. Guys, kung nagugutom na kayo at talagang tipidra ang drama, ito ang bilhin nyo sa
Korea. At ito ay located sa 7-Eleven o kaya sa GC.